Sige mga kaibigan, ako si Hari Sultan at sumali na ang Australia sa giyera. Opisyal na. Nagpadala na ang Australia ng isang eroplanong militar at ilang defense personnel para sumama sa mga kaalyado nito, ang US at Israel, upang tulungan silang pabagsakin ang barbariko, mapaniil at brutal na Islamic regime ng Iran at palayain ang mga tao ng Iran. Tama lang ito mga kaibigan. Ilang beses ko nang sinabi na ang Estados Unidos ng Amerika ang ating estratehikong kaalyado. Walang kahit anong pagkakataon sa kahit anong punto ng ating kasaysayan na dapat tayong humiwalay sa Amerika. Hindi natin kailanman dapat isipin na palugurin ang maliit na bahagi ng minorya sa ating bansa at sirain ang ating mga dekada kahit daang taong alyansa sa mga tulad ng Estados Unidos o UK. Isang bagay na napakasimple pero napakabobong binaliwala ni Kiyostama ng UK para lang palugurin ang maliit na grupo ng mga tao na ayaw na rin naman sa labor. Parang ang tanga lang talaga. Sinusubukan niya magpalakas sa mga tao sa Bradford, Silangan London, Birmingham na hindi naman siya gusto. Sumali na sila sa Greens. Tingnan mo to. Gaano ka nakakaawa si Kiyostama? Tingnan mo siya. Pagkatapos siyang tumae, tingnan mo to. Pagkatapos siyang tanggihan ng mga hinihingi ni Donald Trump na bigyan ng access ang mga base ng UK sa Amerika. Dumiretso siya sa Muslim na botante niya para sumipsip sila. Tingnan mo, nakakahiya. Gusto kong linawin, hindi kasali ang UK sa mga opensibang pag-atake ng US at Israel. At nananatili pa rin yan hanggang ngayon. Nagulat ako na hindi ko kinonsulta si Allah. Nakakaawa naman. Talagang nakakaawa. Nakalimutan niya kung paano winasak ng kanluran, lalo na ng UK, ang nazismo. Winasak ang pasismo sa tulong ng mas malaki at mas malakas nating kaibigan at kakampi, ang Estados Unidos. Nakalimutan niya yon. Napakakawawang nilalang. Isang usapin ito ng pambansang seguridad. Ngayon, sinabi ko na sinusundan ni Albanese ang kanyang mga yapak. Pero mas matalino ng kaunti si Albanese. At may pribilehiyo rin siya na hindi ganun kalaki ang populasyon ng Muslim sa Australia. Sinasabi ko sa iyo kung pareho ang demograpya ng Australia sa UK, siyak na isinakripisyo rin ni Albanese sa Amerika. Na sa totoo lang ay hindi naman Amerika ang isinakripisyo, kundi ang Australia. Dahil gaya ng sinabi ko, nasa interes natin na kakampi natin ang Amerika. Hindi baliktad. Ayos lang ang Amerika. Oo, kailangan tayo ng Amerika para bantayan ng China. Pero marami silang aircraft carrier na operational anumang oras. Malaki at malakas ang Amerika. Kaya nilang alagaan ang sarili nila. Kung tayo ang target ng China, sino ang kailangan natin? Kailangan natin ang Amerika. Para sa akin, susuportahan ko lagi ang alyansa natin sa Amerika at UK. Tama ang desisyon ni Anthony Albanese. Pakinggan natin. Nahila tayo sa gitna ng digmaang walang katiyakan na sinimulan ng pabago-bagong kaalyado ng Australia. Napapansin mo ba kung paano sila maglahad? Ito ang ABC. Ito ang BBC natin. Nasangko tayo sa digmaan ng pabago-bagong kaalyado ng Australia. Sabi ko nga mga pare, tandaan nyo, mahalaga na kakampi natin ang Amerika. Tignan nyo ang ipinadala natin. Nagpadala lang tayo ng isang eroplano at ilang tauhan ng depensa. At parang, tingnan mo, ang talino natin. Matalino yon. Ngayon, pwede na nating sabihin sa mga Amerikano na may ambag kami based sa laki ng GDP at bansa namin. Kaalyado ninyo kami. At yun lang ang kailangan gawin ng UK. Magbigay lang ng access sa mga base militar ng UK. Yun lang. Hindi mo kailangang ilagay sa panganib ang mga sundalo mo. Walang sundalong kailangang ipadala sa labanan. Yan ang matalinong gawin. Patuloy na tumitindi ang mga ganting atake ng Pransya sa antas at lalim na hindi pa natin nakita noon. 12 bansa sa buong rehiyon mula Cyprus hanggang sa Gulpo ang patuloy na tinatagat. Ang malaking alon ng mapanganib at nakakapagpagulo na mga atake mula sa Iran ay naglalagay sa panganib ng buhay ng mga sibilyan. Siyempre, kabilang na ang mga Australiano na mahigit 20,000 ang nakabase sa UAE. Inanunsyo ng gabinete ngayong umaga ang pagpapadala sa Gulpo ng isang long-range surveillance aircraft, mga air-to-air missile at mahigit 80 military personnel.
Matapos ang hiling ng United Arab Emirates para sa tulong. Hindi kami ang pamunihing tauhan. Ang ginagawa namin ay pagbibigay ng depensa para sa UAE at sa mga mamamayang Australiano. Kaya hindi humingi ng tulong ang US. Hindi nila kailangan ng tulong natin. Kayang-kaya ng US na alagaan ang sarili nila. Gaya ng sinabi ko, nasa interes natin, nakakampi natin ang Amerika. Sumali na tayo sa defensive operation. Sinasabi ko, dapat sumama tayo sa Amerika. Dapat parang katabi natin ang Amerika na parang, uy, nandito kami. Kasama nyo kami hanggang sa huli. Iyan ang dapat nating sabihin. Pero hindi nito natatago ang katotohanan na nagsimula ito dahil sa hindi inaasahang epekto ng labanan na pinangunahan ng US at Israel laban sa Iran na nagsimula sa kadudadudang legal na batayan. Legal na batayan. Hanggang kailan magtatago ang mga taong ito sa likod ng internasyonal na batas na hindi naman iniintindi ng ating mga kalaban? Walang pakialam ang Hamas. Walang pakialam ang Iran noong inarmasan nito ang Hezbollah, Hamas at Houthis. Pero tayo, kailangan nating sundin ang internasyonal na batas. Tama ba? Hindi. Iisa lang ang internasyonal na batas. At yon ay ang batas ng lakas. Dapat tayong maging masaya na mabubuti tayo. Tayo ay mabubuting tao. Palagi ko itong sinasabi. Paano kaya kung kaya ng China ang kapangyarihan ng US? Anong gagawin nila? Taiwan? Wala na. Ang Hapon at Timog Korea ay palaging ginigipit. Ang Pilipinas ay palaging ginugulo ng China. Tingnan mo ang ginawa ng Rusya. Pumasok sila sa Ukraine at wala tayong magawa dahil may nuklear sila. Isipin mo kung magkakaroon ng nuklear ang Iran. Hilagang Korea nga, di natin magalaw. Nasabi ko na ito mga pare. Kailangan ninyong maintindihan. Ang rehimeng Islamiko ay kaaway na ng Amerika at ng kanduran sa loob ng 47 taon. Paulit-ulit nilang sinisigaw ang kamatayan sa Amerika, kamatayan sa Britanya, kamatayan sa Australia, kamatayan sa Israel, at kung ano-ano pa. Ginagawa na nila yan sa loob ng 47 taon. Pero kulang pa yon para labanan sila. Ayos ba? May isa pang elemento rito, tingnan mo. Nagdiriwang ang mga tao sa Iran sa pambubumba ng Amerika. Diyos ko, ang cute. Anak ko yan. Nakakita ka na ba nito? Panoorin mo itong video. May mga bombang bumabagsak sa iba't ibang bahagi ng mundo. At ipinagdiriwang pa nila ito. Kaya ito ang pinakaangkop na panahon sa ating kasaysayan para pabagsakin ang rehimeng ito. Ang kagustuhan nilang wasakin tayo ay isang dahilan. Pero hindi pa raw yan sapat. Kung hindi pa sapat yon, ngayon sinasabi ng mga tao sa Iran na sawang-sawa na sila sa rehimeng ito at handang tumulong alisin sila. Pakiusap, pumbahin mo sila. Hoy, Ginong Tanam. Hoy, Murshid, CT. Hayt Allah! Kalde! Ang aking mga kababayan! Pakiusap! Tulungan mo ako! Ang aking mga kababayan! Pakiusap! Tulungan mo ako! Reza Pahlavi! Pumasok ka rito! Bibi Netanyahu! Prisya Pahlavi! Pakiusap! Tulungan ang mga tao sa Iran! Kailangan kong ipasa ito sa aking mga tao! Tulong, Prinsipe! Kailan pa sa kasaysayan mo susubok kang alisin ang kanser na ito? Kailan pa? Ito na yon, lehitimong digmaan ito. Ano ang batas internasyonal? Hindi ka makakapunta sa Konseho ng Seguridad. I-veto ito ng Rusya at Sina. Hindi talaga gumagana ang batas internasyonal na ito. Ano ang silbi nito? Ihingi tayo ng aksyong militar laban sa rehimeng Islamiko. Dahil pinapatay nila ang 30,000 nilang mamamayan, inaarmasa ng Hamas, Hezbollah at Houthis at binabantaan ang pandaigdigang ekonomiya. Pupunta ka sa UN Security Council at sasabihin mong, tingnan ninyo ang ginagawa nila. Humihingi kami ng pahintulot na bombahin sila. Hulaan mo anong mangyayari? Sasabihin ng China at Rusya, hindi, i-veto namin yan. Yun lang. Ganyan kawalang kwenta ang batas internasyonal ninyo. Kaya hindi pwede. Hindi. Tulad ng sinabi ko, hindi nagpaalam sa UN Security Council ang rehimeng Islamiko ng Iran nang armasan nila ang Hamas at payagang pumasok sa Israel. Sige, basta. Pakinggan pa natin ng ilang minuto ang propaganda ng ABC. Tingnan natin kung ano pa ang sasabihin nila. Sinusuportahan ng nagbabago-bagong katwiran ng White House.
Tiyak kasali ang Australia sa armadong labanan sa pagpapadala ng kagamitang militar at mga tauhan ng IDF. At dahil dito sa karaniwang pananalita, tayo ay nasa digmaan. Ayon kay Don Rothwell, isang eksperto sa internasyonal na batas mula sa ANU, ang pakikilahok ng Australia sa pagsuporta sa mga estado sa Gulpo ay naaayon sa mga prinsipyo ng kolektibong pagtatanggol sa sarili. Sa kasong ito, laban sa pagganti ng Iran sa halos 100 estado sa rehiyon. Ang mga ibang bansa na ito ay nadamay sa sigalot ng walang legal na batayan o sapat na dahilan para sa naging tugon ng Iran. May lehitimong karapatan ang mga bansang iyon na ipagtanggol ang sarili laban sa pag-atake ng Iran alinsunod sa Charter ng United Nations. Walang anumang ilegal o mali tungkol doon. Dapat malinaw na iba ang pagsisimula ng orihinal na labanan noong Pebrero 28 kumpara sa mga kaganapan nitong mga huling araw. Sige? Ayos. Ayon sa internasyonal na batas, dapat ipagtanggol ang kolektibong depensa ng mga kaalyado. Sige, siguro hindi tayo sasali sa opensibong operasyon. Yung Iranian na barkong pinalubog ng submarino ng Estados Unidos sa labas lang ng karagatan ng Sri Lanka, may 3 Australiano ring sakay sa submarine na yon, kaya isa na namang ipinagmamalaking sandali sa atin. Sa tingin ko, maganda na sumali ang Australia sa digmaan, kahit para lang sa mga depensibong operasyon, kahit hindi ito hiningi ng US. Sa palagay ko, mabuti ito. Dapat nating suportahan ng gobyerno kahit man lang dyan. Sa palagay ko, mas makisangkot pa tayo. Tuloy lang, kung hihingi ang Estados Unidos ng mga base militar, kahit wala naman talaga tayo, pero kahit humingi sila ng kaalaman o eksperto, dapat nating ibigay.